Pag-usapan natin ang Gilas Pilipinas versus New Zealand game dito ginanap sa Mall of Asia Arena. So, itong laro na to para sa akin, maganda na manalo Gilas Pilipinas, importante na manalo sila sa game na to or even sa Australia sa susunod na game sa March 1 kasi habang wala pa si Kai Sotto and hindi pa gano'n kakumpleto yung Gilas Pilipinas, if makaisa sila against either New Zealand or Australia, nilalagay nila yung sarili nila sa posisyon kung saan hindi na ganun kasakit sa ulo eventually kapag nagkapantay-pantay na, nagkabilangan na ng standing sa qualifications, ng records, ng wins, and hindi na ganun ka sobrang laki ng pressure pagdating ng July kasi yung pa rin naman makakalaban nila sa July, New Zealand pa rin tsaka Australia. If makaisa na sila today either sa New Zealand or sa Australia sa mga susunod na araw, kumbaga malaking bonus na yun for them and mas may chance sila pagbalik pa ni Kai Sotto kasi mas stronger lineup yung i-field ng Gilas Pilipinas. So pag-usapan natin yung game, first quarter ang pinaka napansin ko, starter si CJ Perez and Justin Brownlee played at the 4, starter si Edu at the 5, smaller lineup para sa Gilas, prioritized offense na gumana for them. They were good offensively no first quarter. And ito yung sinasabi ko kasi about CJ Perez. Mga ilang weeks na. Actually, ginawa ko to ng video. Specifically talking about this certain point. Na si CJ Perez kasi napansin ko kahit nung last conference pa sa PBA. Mas nagsasettle na siya sa laro niya, sa shots niya. Hindi na siya panay drive sa kawalan. Hindi na siya head down. Masyado na drive sa gitna ng defense. Babaliin niya. Tatalon siya ng mataas. And nagre-resulta yon madalas sa mga baldog na layups. Sometimes may highlight siya kasi nasushoot niya. Or minsan naman turnover, emergency pa sa kawalan. Pero ngayon kasi parang nahilig siya sa mga step back, sa mga pull-ups. Na I think mas bagay yung laro niya. Kasi if ilalagay mo siya at the point guard position for Gilas, hindi para mag-playmake ka, para umiscore. He adds another dimension sa laro nila as an energy guy and as a scorer. Kasi if mag-continue to, legitimate threat si CJ Perez from 3 levels. Kasi yung mga step back threes niya, yung mga pull-up jumpers niya sa mid-range have been really impressive as of late. Sana magtuloy-tuloy pa and sana mas mahanap pa lalo ni CJ Perez yung role niya sa team ito. Kasi honestly, sobrang na-impress ako sa laro ni CJ Perez as of late and it's kind of ironic coming from me. Kasi kung matagal na kayong viewer sa channel, alam nyo naman gaano akong ka-critical sa laro ni CJ Perez. Diba, lagi siyang nasa kalagitnaan ng mga topics ko or ng bunganga ako kapag ang usapan ay wala sa control and low IQ plays. Pero as of late, grabe CJ as a shot creator, as a player who settles in a good way for shots. And kasi yung word na settle, not necessarily a bad thing for CJ Perez kasi talented nga siya as a creator rather than a slasher sa mata ko. And dito naman another dynamic guard for Gilas Pilipinas, Juan Gomez de Leaño, balik Gilas. High ball screen from Justin Brownlee dito, immediately broke down the defense with his dribble. Yun naman talaga yung isang Juan Gomez de Leaño. He is going to make plays with the ball in his hands. And dito naman another hit from Juan. This time very patient but purposeful possession from Gilas Pilipinas. After walang mangyari dun sa isang side na yon with Junmar and Juan Gomez de Leaño sa 2-man game, immediately they went to QMB sa kabilang side. Nice handback to Juan Gomez, pulls up for 3. Quick 5 points mula kay Juan Gomez de Leaño na balik Gilas. Pero despite being good offensively, ang naging issue ng Gilas Pilipinas ay ang kanilang depensa. Pagpasok ng second unit, sunod-sunod bigla yung points ng New Zealand. Attacking Junmar Fajardo's help defense. And I understand kasi wala si Kai Sotto. Pero kasi may QMB, may Edu, and Tamayo can kind of play the 4 position naman. So I don't understand playing QMB and Junmar Fajardo in the same lineup. Pero ako lang naman to. Sino ba naman ako para i-question yun? Pero hindi ko naman kasi din to sinasabi kasi hater ako. I actually like Junmar Fajardo. Alam niyo yan kung talagang nanonood kayo ng mga videos ko. Actually, less than 2 weeks ago, nag-upload ako ng video advocating for Junmar na magstay sa roster for his guidance and experience. And alam niyo yun, kasi pag Asian countries yung kalaban or like mga Kingdom of Saudi Arabia kunyari, kayang kainin ni Junmar yung ganong klaseng competition. So, still nice to have a Junmar kahit sa pinakadulo ng bench. Pero kung facts lang pag-uusapan natin this first quarter,
Minus 11 kasi si Junmar mula nung pumasok siya. So messenger lang ako guys, pasensya na. Binabasa ko lang yung box score according sa anong nakita ko sa loob ng court. Pasensya na. And dito naman sa susunod na clip dito, si QMB na yung nagbabantay sa pick and roll. A better pick and roll defender. Massively, malaki ang gap. Pero inatake pa rin ng New Zealand kasi New Zealand sila. Pero this time, mas mataas na yung pick and roll. So kumbaga, meron ka ng onting window na sa Gilas na inangat mo na yung pick and roll nila. So mas kailangan mas mag-create ng New Zealand. And more time for you to cover. Pero at the same time, more space din for New Zealand to attack. So dito nag-probe yung guard nila na hanap at the right time yung roller. 2 points para sa New Zealand. Dito naman nagkagulo sa opensa ang Gilas Pilipinas. Di nila alam kailan sila titira, kailan sila papasa. Medyo concerning na hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha yon. Parang naalala ko dito meron tumaimot si Tim Cone kasi hindi raw sila nagpapasahan. Parang yun yung message sa timeout na play together. And then right after the timeout, nag-shot clock violation kasi wala namang may gustong tumira. Na parang medyo sign of concern for me na parang hindi pa rin nila ganong nakukuha yung tamang timpla ba ng opensa under Coach Tim Cone. Kasi yan lagi yung struggle. Kaya yung Hinebra, nung nakaraan, struggle talaga sila kasi hindi nila malaman. So ito, having newer pieces sa loob ng team ng Gilas, syempre merong familiarity issue yan. And speaking of magulong opensa, after 17 minutes of game time ng first half, Coach Tim Cone finally decided na magpapasok na siya ng totoong point guard. Dito, Calvin Aftana, 3-pointer assisted by Scottie Thompson na naging game changer nung second quarter. Sa susunod na clip naman, transition, Scottie Thompson, paint touch, found a trailing AJ Edu who scored off the spin move, who tied the game also 37 all. Tumabla, nakahabol sila no second quarter. Scottie Thompson sa 3 minutes niya no first half, plus 10 siya. Game changer. Ang laking bagay to have a legitimate point guard sa loob ng court for this Gilas team. Kahit na for emergency reasons, second half lumaylay na naman ng offense tsaka defense ng Gilas Pilipinas. So medyo nakalamang ulit ang New Zealand simula nung third quarter. Dito makikita natin Justin Brownlee drew 2 defenders and then dahil may advantage sila binigay kay Junmar Fajardo. Pero ito yung kwento ng buong laro Gilas, they've missed shots kahit na open, kahit na makeable shots. Hindi lang talaga sila nakapag-convert. Yes, they have to be better pero sa mga ganitong klaseng mga games kasi parang nakaka-disappoint pero wala Hindi lang talaga nahulog. Pero meron namang bright spots naman. Kagaya nito, like this 3-pointer from Juan Gomez de Leaño off the pick and roll. Tinurn niya yung corner, pull up 3-pointer. Yan yung kumbaga exciting makita kasi if mas matagal pa yung time ni Juan Gomez de Leaño with Gilas and mas sanay siya playing with this team, with this squad, mas tumaas pa yung chemistry, mas makuha niya yung system, diba? Exciting having another guard like Juan Gomez. That dynamic and that kind of scorer who can pull up from 3 na very decent level, diba? Exciting yung ganun. Tapos, ayun ito yung same na sakit ng Gilas ng first half. Hindi sila magko-convert sa offense, tapos tatakbo ang New Zealand sa fast break or sa transition. Then, bad transition defense from Gilas. Wide open 3-pointer para sa kanila. Timeout. And, kumbaga, ganin yung mga killer possessions sa Gilas Pilipinas, kaya medyo lumaki lamang na New Zealand. No fourth quarter, medyo nagkaroon ng short run ng Gilas Pilipinas nung simula. Syempre, si Brownlee, isa sa 2 field goals niya lang nanggaling sa fourth quarter kasi Brownlee fourth quarter. Pero, anyway, later in the fourth quarter, medyo nakasagot naman ng Gilas Pilipinas. These are good looks though, pero hindi lang talaga nahuhulog. Pero, alam mo yun, yan yung mga tipo na makeable shots. Again, sabihin ko ulit, makeable shots. Kung na-shoot na yan, ibang-iba itsura ng laro. Pero unfortunately, yan talaga yung ongoing struggle ng team na to. Hindi sila makapag-convert sa labas. Pero late in the fourth quarter, nakahabol naman sila. They cut the lead. They answered the call. Dito naman, New Zealand. Yun yung pinagkaiba New Zealand nakakashoot ng wide open. Gilas, hirap na hirap. Pero ayun, good answer naman kasi from Gilas late in the fourth. Dito, Justin Brownlee again drew 2 defenders and then magiging high-low to for QMB and AJ Edu. So, isa yan sa mga possessions kung saan nakabalik ang Gilas Pilipinas unti-unti.
And then makikita natin dito, Gilas missed their few initial shots. Offensive rebound, mapupunta ang bola kay Ramos. 3-pointer. Gave Gilas a chance para makabalik. And then sa kabila naman, again, ang factor talaga late in the game ay yung offensive rebounding. Kasi sayang, ganda na ng defensive stops ng Gilas. Pero naka-offensive rebound ng New Zealand. Nakakuha sila ng 2 points. Gilas again converted another 2 points of the offensive rebound with Ramos sa sablay ni Oftana. And then Gilas fouled New Zealand, sablay yung last free throw. So takbuhan ngayon. Down 3 ang Gilas. Ramos for the tie. Sablay. Panalo ang New Zealand kontra Gilas 66-69.